Guys, luto na po ang ating tahong. Hmm? Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Yan for today's vlog. Magluluto po tayo ng tahong ni Carla. Tahong guys, tahong. Iba ang tahong dito sa Germany. Iba yung forma niya. Pero masarap siya guys. Safe na safe siya. Hindi ba sa Pinas hilig yung, lagi nating naririnig yung red tide. Dito wala yan. Yan guys. Yan yung tahong dito. Malinis na yan. At mabango. So, hinugasan ko siya tapos ni-drain ko siya. Ngayon, maghiwa na naman ako ng tawag nito, luya, bawang, at saka kamatis, sibuyas para panggisa. Tapos, ang ihalo ko guys, wala kasi akong gulay na something, ito na lang, pak choy na lang. Maglagay ako ng pak choy at saka konting mushroom. Padaanan ko sa ko siya gisa. Yan, masarap yun guys. So may kwento pala ako sa inyo. Kanina pala guys sa baba, tinapon ko yung basura dito. Tapos dito, timing pa talaga dito kanina na barado. Buti na lang ngayon, okay na. Timing na barado pa siya. Tapos umandar itong dishwasher. So syempre pag ito nag-withdraw ng dumi, itatapon dito, bumalik. Kasi nga, inayos ko. Yun, sana okay na siya. Ayun na. Naubusan pa naman ako ng yung dahan-dahan na siya guys, dumaloy na yung tubig, good. Naubusan kasi ako ng yung liquid na ilalagay dito para i-push talaga niya yung dumi or something nakabara. Pero ngayon okay na siya. Umano yung tubig. Naririnig nyo naman guys. Dire-diretso na siya. So dito pala sa Germany, ang tubig, ito yung iniinom namin dito sa gripo. Kasi malinis naman, safe naman na never mo pang maamoy yung chlorine. Wala, para siyang mineral talaga as in. Kaya no need na magbili dito ng mineral o something kasi ito na yung iniinom namin. So back to tayo kanina, bumaba ako, tinapon ko yung basura. Guys, nakasalubong ko yung asawa ng matanda sa taas, yung babae. Sabi pa niya, sabi niya, mabuti, yung mga bote, nakita ko grabe na pakialamera. Nakita daw niya sa taas, yung mga bote daw sa labas. Na daw, yung na-segregate na yung itatapon, at saka yung ibabalik sa supermarket, at saka yung mga plastic. Sabi niya, na-arrange na daw sa labas, bote daw kasi daw, pangit daw tingnan. Grabe, marites talaga kasi alam pala, yung nagmamanman siya pala siya dito, yung tumingin-tingin siya sa balkon kung anong nakalagay. Yung sabi ko, sabi ko, alam ko naman yun, lalo na yung mga bote na kailangan itapon ko talaga doon sa area kung saan itatapon, yung tapon ng mga bote. Tapos, alangan itatapon ko kasi nakita pa niya, may mga plastic pa doon. Sabi ko, alangan itapon ko yung plastic naman yun, may pera yan. Kasi parang, sino ba to? Parang siya, tapos sabi niya, himala, ilang araw na daw, hindi daw siya nakaamoy daw ng hindi daw siya nakaamoy ng niluto ko daw. Sabi ko, malamang, hindi ako nagluluto. Paminsan lang naman ako nagluluto sa isang linggo, hindi naman araw-araw talaga. Sabi ko sa kanya, doon na nagsimula, doon sa elevator siya kasi pababa na siya. Dahan-dahan siya nagsalita, ako umulbo na yung kaspa ko. Na talaga. Sabi ko sa kanya, alam mo ba na ilang buwan ako na-stress sa inyo dahil sa asawa mo, panay kayo laging
ano dito sa pinto ng ng sulat. Sabi ko, alam niyo ba na dalawang beses na ako nakatanggap ng sulat galing sa company na to na dahil sa mga pagrereklamo nyo sa niluto ko. Hindi tayo magkapareho ng niluluto, sabi ko sa kanya. So, wala kayong sa akin ng gano'n. Sabi niya, nagtaka ako, bakit ka doon nagluto? Nagluto daw ako doon daw sa labas, sa balkon. Sabi ko, kasi daw may nakita daw siya doon na yung nakita pala niya, yung deep fryer. Sabi ko, malamang, hindi naman ako bobo. Nilagay ko yung deep fryer sa labas kasi doon lang naman talaga siya pag nagprito. Pero bihira lang ako gumagamit ng deep fryer sa labas, sabi ko. Bihira lang ako gamit niyan kung magprito. Sabi niya, ano naman yung niluluto mo? Grabe talaga, Marites. Sabi niya, kung ano daw yung niluluto ko daw sa labas na ginagamitan deep fryer. Sabi ko, malamang pagkain. Sabi ko, minsan isda at saka manok or sabi niya, hindi daw siya kumakain ng isda. Sabi ko, hindi tayo magkapareho ng pagkain kaya wala kang pakialam kung ano yung lulutuin ko. Tapos sabi niya, nagtaka ako, bakit hindi daw ako nagluto daw sa kusina? Bakit doon sa labas? Sabi ko, hindi ko maintindihan sa'yo. Saan pala ako magluluto? Malamang sa kusina. Sabi ko, tara, punta ka sa loob, pumasok ka, tingnan mo kung saan ako nagluluto. Hindi na siya, nandun na sa baba. Mahinahon siya, pero ako, muntik na talaga akong nagagalit sa kanya dahil sa ilang, taon na ako nagtiis sa kanya. Sila din daw, ilang taon daw sila nagtiis daw sa sa amoy daw na niluluto. Sabi ko, pagkain ko naman yun. Pagkain niyang, namin. Hindi tayo magkapareho ng pagkain. Sabi niya. Pero daw, yung amoy daw, iba. Sabi niya, wala namang problema sa akin kung magluto ka yung magluto daw ako ng araw. Wag lang daw sa gabi daw, yung natutulog na daw siya. Sabi ko, kayo lang yung laging nagrereklamo. The rest, wala namang nagrereklamo. Sila lang talaga sa taas. Kaya sabi niya, mabuti naman na nakita tayo at nag-usap tayo. Sabi ko, oo. Sabi ko, matagal ko na talaga yan pinagplanuhan talaga na nung pumunta yung ex ko dito sa bahay, sabi ko sa kanya, papuntahin ko sa inyo sa taas kasi na-stress na talaga ako sa inyo. Ilang beses na ako na-stress sa inyo dahil sa lagi na lang kayo naglagay ng sulat sa pinto, sabi ko sa kanya, yung babae. Hindi ko na maintindihan, sabi ko sa kanila. Kung paano ako mag-adjust nito. Yun, tapos, usapan namin. Tapos, yun, maya-maya, nagpaalam siya, alis na daw siya, sabi niya. Mabuti daw, nag-usap na daw kami. At least daw na iparating daw niya yung, yung gusto niya iparating. Ako din, guys. Iba pala pag yung pinalabas na pala natin yung ating sama ng loob. Kasi as in talaga, naggalit na galit talaga ako sa kanila. Sabi ko, iwan ko. Nag-joke pa ako sa kanya kanina. Sabi ko, kung nagreklamo kayo sa amoy, sige, change na lang tayo. Dito kayo sa baba, doon ako sa taas. Tumawa siya. Tapos, sabi ko, ang hindi ko maintindihan sa inyo, sa winter, naka-close yung mga bintana. Bakit sinabi nyo na, na may amoy doon sa balcony? Naka-close naman yung bintana. Bakit nyo sinabi? Sabi niya, lagi daw siyang nag-o-open daw ng mga 10 minutes daw ng gabi bago daw siya matulog. In-open daw niya 10 minutes daw yung bintana at saka daw sa araw daw, in-open daw niya. So, tina-timing talaga na nagluluto ako. Grabe talaga kanina yung namin. Masyado ako maingay kanina sa labas, sa hallway. Kaya, nandun pa siya nakatayo sa elevator. So, yung elevator hindi tumakbo. May gagamit, nagalit kasi nga siya nakatayo sa loob ng elevator. Kaya yun. Grabe talaga na matanda. Sabi ko, iwan ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lagi na lang kayo reklamo dito. Sabi ko sa kanya. Kasi daw, yung amoy talaga daw, pag open daw nila ng bintana sa taas, automatic daw pumunta daw sa kanila yung amoy dito. So, hindi ko lang pinatulan kasi matanda na. Kung sa Bisaya pa ba, makagaba. Ayun, sige, magluto na ako guys. Tapos na yung tsikahan. Hiwa tayo ng pangsahog sa ating tahong.
Ayan guys, magsimula na po tayong magluto. Ayan guys, oh. Malapit na siya mga luto. Siguro mga 2 minutes na lang. Itong tahong kasi madali lang to guys. Pangit din pag overcook na siya. Kaya kung makikita nyo, inuna ko yung nilagay ko yung gulay sa ilalim. Mukhang masarap na siya guys. Wow. Tingnan nyo. Yan. Yan. So, mushroom at saka yung pak choy yung nilagay ko dyan. Diba? Yummy, yummy. Tapos, kunting spicy, guys. May paminta at saka yung paprika powder. Ayan, guys. Kain na po tayo. Wow, my God. Oh. Ang daming tahong, guys. Kainan na. Yan, tara. Kain. Thank you for watching, guys. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Yan guys, for today's vlog, meron po tayong i-unboxing na package galing sa Gouda Company. Ayan. So ito po ay titingnan natin kung anong nasa loob nito. Kung tama ba itong pinapapromote dito na in-email sa akin. So let's open it. Naghanap ako ng pang-open guys. So, I think kaya naman to. So, nasa Pinas pa ako guys. Nag-email na sa akin na mayroon daw sila ipapromote na item. So, sabi ko, no problem naman kasi ako, pabalik na ako ng Germany. So, pwede ko siyang ipromote. So, ngayon, yun. Ito na siya. First blessings ngayong 2025. Walaan nyo, ano to? Nakita nyo na pala. Yan, from Gouda Company. Gouda yung brand niya. So, ito po ay solar power bank. Ayan, solar power bank. Tama po yung narinig ninyo. So, ang solar power bank na ito ay nasa 26,800 mAh. Walang pa. So, i-open natin guys kung anong forma nito. Medyo mabigat siya guys. 3 na yung power bank ko. So ngayon, tamang-tama to dahil winter. Laging kailangan pag umaalis tayo, lagi tayong merong
reserved na power bank, lalo na pag malayo yung pupuntahan natin. Minsan kasi guys sa train, walang mapag-chargeran ba, lalo na pag yung train na nasakyan mo, old na siya, model. Kaya ganun. Yun. So, ito na siya guys. Ito na siya. Meron siyang user's guide. Oh, cute. At saka, ito, Type-C, yung niya, yung pang-charger. Tingnan natin. Ito siya. Hala. Wow, guys. Ang ganda niya. Alam niyo bakit? So, ito siya. Ilagay lang sa labas pag may araw. Wow, ang dami palang features nito. Oh, umilaw na siya, guys. Oh. Tingnan niyo. May ilaw na siya sa loob. So, ngayon, siguro dahil may araw dito parang nag-produce agad siya nag-charge agad siya dahil may araw. O di kaya itong light. Pero feeling ko sa araw talaga. Ayan, dito yung power button niya. Power button. At hindi mo na kailangan ng yung mga ng charger. Hindi mo na kailangan ng yung mga cord. Kasi meron na dito, ito pang iPhone. Pang iPhone to. Yan. Ito, pang Type-C. Type-C. USB type. Ito, di ko alam guys kung saan to siya i-charge, para saan to. Ito. Baka ito yung type kita. Charot. Oh, so, ayan. Ito pang iPhone, Type-C, USB type, at saka, di ko alam. Sa mga nakakaalam kung ano to siya. Ayan. Ito siya ang gagamitan. So, no need yun na ilagay lang siya agad dito. Try natin itong cellphone ko. Pero I think i-power on at i-power muna siya. Ay! Umilaw agad. So, paano to siya patayin? Ito pala, pag pinower mo to, mag-ilaw tong dalawa. So, pwede siyang flashlight. Diba? O, so, for yung, niya, ilaw dito. Guys, tingnan nyo. O, diba? Umilaw. So, yung sign na araw, yun pala yung nag-charge siya. Tapos, dito, yan. May pang-charger din ng isang USB type, tapos isa yung pang iPhone, at saka yung isa yung pang charge ng iba't ibang, or basta yung USB, pwede siya dito ilagay. Yun. Galing. So, i-try natin ngayon. Itong aking cellphone. Kung mag-charge pa siya. Type-C ito Ayan guys, nag-charge. 80%. Ulitin ko. Pakita ko sa inyo guys. Yan, nag-charge siya. Diba? Nag-charge. Ibig sabihin kumana. So, mabibili to sa Amazon.
kung nandito kayo sa Germany. Ito guys yung feature na. Basta makikita nyo may ano na siya. So, pag hindi kayo nag-charge, ganito lang siya. Pag ganon. Yan. So, dual purpose to siya guys. Either pwede niyo i-charge sa solar, sa labas, sa araw, or i-charge sa ilaw, sa kuryente. Ayan guys, sa mga gustong bumili, ang solar power bank na ito ay nagkakahalaga po ng 49.99 euro. At para pala sa kaalaman po ng lahat, ang purpose na ito guys dito is yung mga cellphone, lahat ng iba't ibang uri ng cellphone na yung wireless na pwede siya itap lang dito kapag nag-charge. Ito siya. Ito siya guys. Once again, thank you so much, Guda Company. This is Dong Vlogs. Choose. Bye-bye and have a nice day.